Sigurado ka? Nasabi mo yung mga sinabi mo kanina dyan? Na nasama yun sa vlog? Isama kasi, una kay Diking Body, pangalawa kay Power Ranger, pangatlo sa inyo. Iisa lang sinabi ko, parehas lang, bakit iba lumabas? Bakit ganyan ang lumabas? Iisa lang naman ang sinabi ko, wala namang iba. Yun din ang sinabi ko eh. Yun, pinakat niya kasi, yung putol-putol niya raw. Yung putol-putol niya? O bago niya doktong. Tropa Buddy, kaibigan, bakit ganun? Hindi lumabas dito yung sinabi ko. Pakiayos na lang uli. Ulitin mo uli para lumabas. Hindi kahapon si Kuya. Sino Kuya? Power Ranger. Hindi na nga ako pinayagan eh. Ba't ano sabi sa'yo? Ano sabi mo sa kanya? Punta ako, sabi niya wag na lang daw. Bakit daw? Ayaw na daw pumunta kayo doon. Sabi ko, pumunta sana ako kasi wala na ako masahe. Pamasahe ko, pwede ko sana pagkain kaso wala, lalaka. Kaya hindi na ako pumunta. Tsaka, yun sabi natin LB, kung pumunta ron, baka bugbugin ka ron. Bugbugin? Sino bubugbog sa'yo? Yun sabi lang. Sabi ni LB? Oo, natin. Bong, Jonathan po, nandiyan po. Jonathan, saan? Nandiyan po, nakaupo po. Tingin na pa yan? Apo, nandiyan pa po. Tira. Ano sabi? May kailangan daw eh. Anong kailangan? Hindi ko po alam po eh. Hindi ko po alam po eh. Ojo, anong bakit po? Ako pa tinanong mo kung bakit. Ba't nandito ka? Gusto ko lang alaman kasi katotohanan. Anong katotohanan saan? Tutulungan pa ba mo kami o bibitawan na? Bibitawan o tutulungan? O kung ayaw na, kung bibitawan na. Ano bang gusto mo? Sa akin, kung tulong, pwede na lang sa akin. Kung wala, pwede naman din sa akin. Ba't ka umalis na hindi ka nagpaalam? Sa ulam po eh. Ba't anong nangyari sa ulam? Wala ba tayong ulam dito? Nawawalan ba tayo ng ulam? Meron ko. Meron naman pala. Po yun, inatid yung ulam doon sa kusina nila ate na maganda. Tapos, Yung ate na maganda? doon sa kusina na sa dulo yung magandang kusina. Yung kusina sa loob, hinatid doon. Bakit? Ba't hinatid doon? Tapos nata magluto eh. Tapos? Walang iniwan na kahit konting ulam sa kusina para kumuha na lang ako. Nakita ko isang kasarulang ulam lang. Ay, kanin pala. Tapos, magsasabi sana ako. Bakit kaya dinalaro yung ulam doon sa kusina sa loob? Bakit? Binabalag pa ata nila ate, narinig ko eh. Binablog. Binablog pa. Oo. Ngayon, Hindi pa sila nangunguna. Hindi pa kumakain pa ata. Tapos, si mama nagugutom na ron eh. Kumuha sana ako walang ulam, bumalik ako. Sabi ko, ma, walang ulam eh. nagbablog sila sa loob. Binablog yung ulam, yung nilutong ulam. Sila Ate Vera at yung asawa ni Kuya Borno. Kasi Ate Kuya. Ayun yung vlog na tungkol doon sa luto ng mga ina. Di ba? Luto ng ina mo. Ha? Yun yung vlog na luto ng ina. Pasuyo nga ako, Bong. Dito nga, Bong. Toy, pasuyo nga ako nito, Toy. Kaya na mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisis naming minamahal. Andito na naman si Jonathan, oh. At eto, tinamaan ng magaling ito. Umalis ito nang hindi nagpaalam. Ngayon, ang dahilan niya, wala raw ulam. Kaya sila umalis. Diyos mio, Marimar. Hindi, ako okay lang naman eh. Naghintay ako eh. Si mama hindi naghintay. Bakit di ka nagpasabi? Ang dami naman tao rito. Busy nga. Tsaka busy rin doon. Kaya akong gambalain eh. Baka magalit eh. Ba't magagalit? Kailan nagalit ng ganun? Anong pinagkakabisihan ng mga kagwang dito? Anong ginagawa nila? Sumasayaw. Tsaka Sumasayaw. Nagbablog ba? Hindi. Hindi. Hindi naman pala nagbablog eh. Hindi pwede mo kausapin yung kahit si Bongbong. Nagutom na si nanay ko.
yung ulam nandoon sa loob, binablog ba? Baka pwedeng makisuyo. Ganun sana, no? Diba? At panigurado ko naman, hindi ka babaliwalain. Kasi sino lang naman yung mag-excuse sa vlog, diba? Tapos kumuha ng ulam. Kasi yan yung content yata ni yun eh. Yung luto ng ina mo. Para sa mga M's, no? At pagka ganun, dapat nagsasabi ka. Tapos yun ang dahilan kaya ka umalis. Yung ulam. Hindi mo na kaalis yun. Si mama lang nadamay lang ako. Ano? Si mama lang yun, nadamay lang naman ako. Si mama mo ang... Ganun. Sabi ko, pasok kami sa gate eh. Sabi niya, wag na. Oh, alam mo kung bakit nagganon si Nanay Marita? Kasi maaring nagdamdam yun dahil ang iniisip niya, hindi kayo binibigyan ng ulam. Yun ang sabi ko sa Diba? kanya. Eh samantalang ikaw, nakakapagsalita ng maayos, nakakakilos ng maayos, dapat sana nagbanggit ka kahit kanino na nagugutom na si Nanay Marita. At para pwede namang mag-excuse sa vlog eh. Diba? O tapos kumuha roon ng ng ulam para sa inyo. Di sana nauna na kayong kumain. Kung alam mo nagbablog pa sila, wala namang problema. Magbabago ba yung lasa ng ulam? O tapos ikaw naman, bakit naman tinulak mo si Nanay Marita din nung sinabi niyang aalis kayo? Hindi ikaw rin ang may kasalanan kasi si Nanay Marita hindi naman makakaalis na mag-isa yon kung hindi mo tinulak yung wheelchair. Pakuan. Ang galing nun. Naka-record na yung niya. So yun Jo, may mali ka din doon. Dapat hindi mo itinulak si Nanay Marita. Hindi nakaalis yun. Makakaalis ba mag-isa yun si nanay mo? Dapat yung tinimbre mo, sinabi mo na nagugutom at wala pang ulam, kanin lang yun nandiyan at nasa loob yung ulam kasi binablog. Sinabi mo sana kahit kanino, bibigyan ka ng pansin nun, sikasuhin ka, ipapaalam yun dun sa nag-vlog, mag-excuse, o kuha na ng ulam para makakain na kayo, mauna na kayo. Lumalabas tuloy nun, parang walang ulam dito sa bahay. Nawalan ba tayo ng ulam dito? Hindi, marami ko yan. Ha? Marami. Marami naman pala, bakit Pagka ganun matuto kang mag-excuse, walang masama roon ha. Hindi yun mali at hindi nakakahiya yun. Kasi mag-excuse ka nga eh, may pasubali ka nga eh. Diba? Hindi naman yung nagbablog sila roon, bigla kang papasok, kukunin mo, kukuha ka ng ulam. Hindi naman ganun eh, diba? Mag-excuse ka, magsasabi ka kung ano yung kailangan para maasikaso. Kasi hindi naman sa lahat ng oras na yung naiisip at nararamdaman ninyo, ayun din ang naiisip at nararamdaman ng kapwa mo. Diba? Hindi sila ng pagkakataon ganun. Kaya nga, meron tayong tinatawag na sabihin mo, diba? Ipahayag mo kung ano yung iyong gustong gawin, gustong yung basta yun, di ba? Alam mo naman na yun, no? Oo. Ba't di mo ginawa? Naghintay lang ako ng spell eh. Sabihin, makapal ang mukha ko eh. Makapal ang mukha mo? Kailan naman nagkaroon ng ganito rito? Nagsalita ba kami ng ganun sa iyo? Dito ako nang una. Ha? Pag inanahan ko na wala pang Eh, di ba ang patakaran natin dito, wala namang oras ang pagkain. As long as nagutom at mayroon namang pagkain, di kumain. Eh, may pagkain na may luto ng ulam eh, kaya lang nagbablog pa. Di ba pwede kang mag-excuse doon? Eh, paano nga yan? Eh, di ako na naman ang nadali, ako naman ang napulaan na para bagang hindi kayo pinapakain ni Nanay Marita. O, kung kapin mo mga viewer dyan, ikaw ang bahala magpaliwanag riyan. Ayun o. Mga Nadali na naman ako ron. lahat ng nanonood dyan, hindi naman totoo yun eh. Ang alin ang hindi totoo? Na
Mabuti niya pinakita sa ni Kuya eh. Dito to yun ano, masama. Mabuti yun. Hindi kami lang umalis. Hindi. Kami, Ganito yung tungkol dun sa ulam. yung sa ulam. Wala ba tayong ulam dito? Naubusan ba tayo ng ulam? Hindi maraming ulam. At saka, hindi ba namin kayo naasikaso patungkol sa pagkain? Hindi, lagi-lagi nga Kuya eh. Oo. Umagat gabi, hapon gabi nga, hapon eh. Eh ano, Yung may tugtog man. wala nang problema. Walang problema doon. Eh ano, maraming ulam. Yun na nga eh. Yun naman pala eh. Bakit ganun yung sinabi mo rin sa vlog ni ano? Ni... Tingin ba di? Oo, ni Thinking Buddy. Ni Buddy. Oo. Na para bang ang lumalabas eh. Hindi namin kayo inaasikaso pagdating sa pagkain. Maayos yung tanong sa kanya. Tanong? Ikaw nagtanong sa kanya? Yung sinabi ko, yung Ano ba sinabi mo sa kanya? walang ulam sa kusina. Doon sa maganda may kusina, may ulam. Kusina sa O loob. doon nandun yung ulam na Bakit pangit ba yung kusina ko rito? ayos lang maganda. Maganda lang kung tingin doon. Kaluluto lang siguro nilagay doon, nagbinablog. Yung sinabi ko, tapos ako, Balance ba yun, Toy? tapos ako ano, walang ulam sa kusina, wala akong makuha. Eh siya naman mauna ako, kaya naman, binablog pa nga yung ulam doon. Hindi, yun na nga. Eh bakit hindi ganun ang lumabas dun sa ano? Asan na ba? Bong, pero mabong, cellphone mo. Hindi yun ang lumabas dun sa vlog. Kung ganyan ang sinabi mo talaga. Ako ganyan ko yung sinabi ko eh. Ewan sa kanilang ano, ang ginawa. Eh, pares naman sinabi ko rin tsaka dito. Sinabi ko rin tsaka dito, pareho lang. Walang ulam sa kusina. Doon binabalag yung ulam. Kasi kaluluto lang natin, Vera. Binabalag nila ate. Tapos sila kuya sumasayaw. Tapos pumunta ako doon, sinabi ko lang ulam. Kasi mapasok tayo, sige, sabi niya. Kanino ka pumunta? Kay Tiging Body una. Una kay Tiging Body. Pangalawa kay Power Ranger. Bambihira, ba't kailangan mo sabihin sa kanila walang ulam? Ano, humingi ako ng timbari eh, tapos binablog na nila ako. Humingi ako ng pangkain lang namin, tapos biglang binablog na ako nila. Hindi naman sila namang nagbibigay kung ano, kung hindi nakablog ata yun. Ganon? Oo. Yan tuloy, may nagsasabi tuloy ng mga viewer na ikaw, Jonathan, kung sino kaharap mo, yun ang kakampi mo, yun ang inaano mo. Tapos pagka iba ay iba naman ang kaharap mo, sisiraan mo naman yung o hindi mo kaharap, parang ganon, no? Hindi naman. Ha? Pag ako punta doon, binablog naman nila ako eh. Ano ibig kong sabihin nun? Ano, humingi ako ng kunting barya, tapos biglang nakablog na sila sa akin. Yun ba ang usapan nyo kapag kalimbawa binlog ka, kailangan ay bigyan kanila o kailangan, ano ba? Paano bang ano nyo yun? Hindi naman ganun, pumunta lang ako na kaibigan niya ako, tapos usap kami, tapos ipapaalam kung ibabalag ako. Ako naman, ipapabalag ako. Yun. Para? Malaman yung, ano, totoo, yung istorya. Yun, sinabi ko na yung totoo istorya. Eh, ba't hindi ganun ang lumabas sa ano? Reviewin nga natin. Kasi yung sama ng dating nung sinabi mo ron, na para bagang lumalabas na walang pagkain dito. Ito. Ayun o, nalilisik pa yung mata mo o. Di ba ikaw yon? O. Dapat pagka ganyan, magsasabi ka ng totoo para hindi napapahamak yung halimbawa, galing ka rito tapos pupunta ka sa kanila, dapat nagsasabi ka ng totoo, ng tapat para hindi kami napapahama kasi nagkakaroon ng maling impresyon yung mga viewer. Siyempre nababash kami, diba? Napupulaan kami. Tsaka isa pa, bakit kung ganoon ang sinabi mo sa kanila, ba't hindi yun ang lumabas dito sa video? Yung sa kanila ang ginawa nila. Kaya sila nag-i-edit yun. Siguro ini-edit nila yun kaya.
Tapos, ewan ko ano nangyari sa edit nila. Eh, yun ang sinabi ko, malinaw eh. Wala kang pinagkaiba eh. Pareho lang naman yung sinabi ko eh. Pangatlo dito eh. Una kay King Buddy, pangalawa kay Power Ranger, pangatlo sa inyo. Yun na yun ang sinabi ko. Iisa lang din. Ewan ko ano bakit ganun lumabas. Pinaliwanag ko nga sa katotohanan. Lagi nga akong busog dito eh. Ba't ko sabi na wala? Yun ang sinabi ko. Tapos, nung ang ulam ay nandoon sa loob, sa kusina sa loob, dahil sa nagbablog pa sila, ano nangyari na nun? Ano, lumabas na ako, iniwan ko yung plato dun. Tapos sinabi ko kay mama, kaya gabi ko wala ng ulam. Wala nang ulam? Ano, walang ulam. Yun ang sinasabi kasi mali ka kasi magsalita minsan eh. Anong wala? Sinabi mo kay Nanay Marita na wala ng ulam? Magtatampo yun. Kasi ang isipin nun, inubusan siya ng ulam at hindi namin siya inintindi. Eh, tapos hindi, walang ulam sa kusina, sabi ko. Walang ulam sa kusina. Hindi, wala ng ulam. Magkaiba yun eh, wala ng ulam sa walang ulam. Oo. Yun sabi ko, walang ulam. Nandun yung ulam sa kusina, sabi ko sa kanya. Binabulagpakan nila ate. Oh, tapos? Parang nagdamdam ata. Akala niya, hindi na siya inaano, kinikaso, napabayaan. Oh, tapos? Sabi ko, pasok tayo sa gate, sabi niya. Doon na ng kamay, doon na. Alis daw. Tapos pagdating sa gate na doon, umiyak pa nga. Parang siyang alam niya. Ay di yun na nga, lumabas yung katotohanan na si Nanay Marita nagtampo sa amin dahil sa iyo. Dahil mali yung iyong impormasyon na pinarating. Dapat ang sinabi mo ron, Nay, saglit lang, nag-vlog pa. Luto na yung ulam, binlog pa, no? Dapat yun sinabi mo. Tapos, dapat doon, ang ginawa mo, kahit nagbablog doon sa kusina sa loob, ay nagsabi ka rito. Kasi kamo, nandito kami nagpa-practice ng sayaw, di ba? Dapat nagsabi ka sa akin, kung sino riyan na, Kuya, nagugutom na si Nanay. Kasi sana nakagawa kami ng paraan na pwede naman mag-excuse dun eh, sa vlog eh. Diba na para kumuha ng ulam na sasapat sa inyong dalawa para mauna na kayong kumain. O bakit naman tinulak mo si Nanay Marita doon sa pabalik doon sa Kiko? Tapos magrereklamo kang napapagod ka. Sino ba nang nagkuto siya yung itulak mo siya roon? Hindi naman makakaalis yung si Nanay kung hindi mo tinulak yung wheelchair. Tsaka dapat doon, ang ginawa mo, pinaalam mo, nandito pala, nagsasayaw-sayaw pala kami rito, nagpa-practice pala kami. Dapat sinabi mo na, kumbaga, may karapatan ka naman eh, na sabihin yung kailangan mo eh, di ba? Yun ang biniling ko sa'yo. Tsaka yung mga kagwang lahat yan, sinabihan ko na kung anong concern ni Jonathan parating sa akin. Di ba? Kailan yung galing, naiya nga ako eh. Basta ganun. Hanggang hindi pa nauuna kayo eh. Sabi, nauuna agad kami. Hindi. Dito, wala namang kailangang mauna, mahuli. Sabay sa pagkain. Depende na lang kung may vlog tayo na ang content natin ay patungkol doon sa mayroong topic na sabay-sabay kumakain. Diba? Yun, minsan, totoo naman yun. Nagbablog tayo ng gano'n. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na kailangan kami mauna bago kayo. Hindi gano'n na. Wala akong gano'ng patakaran. Ha? Sabi naman yung kaso. Oo. Naiya ka. Nagpeto naman ako eh. Tapos ito pa, isa pa matindi rito. Sino pa masusunod? Hindi ko si Nanay. Di ba ikaw sabi mo, nag-usap tayo ng mga dati na may nag-usap tayo. Dapat ikaw yung masunod. Kasi wala naman. Sabi mo kaya. Hindi ko lang kung pa ako yun, hindi. Di ba tinawagan niyo yung SWD? Tumagot mo ba yun? Sabi niya, Jonathan kasi hindi ko anong narinig. Jonathan daw. Tapos sabi niya, papalaot pa raw. Anong papalaot? Pinagsasabi mo rito papalaot. Papalaot pa yun. Yun na yun. Sabi, diba, nabulol ako dun eh. Papalo up. O yun. Ipapalo up. O yun. Yung nga yun. Papalaot. Yung nga, palaot nga. Nasa dagat ka ba para magpalaot? Yun nga ako. Pero ito, nagtaka ako rito kasi parang hindi ka nagkaintindihan ni Buddy rito ah. Hindi rin niya alam eh. Si Power niya alam agad eh. Sinabi agad gano'n. Na
papalo up. Oo. Ang bilis ng ano. Alam niya agad, parang hindi pa niya nakita, alam niya agad. Ang bilis ng memory niya agad. Yung iba niya, parang hindi pa alam. Bakit sa mama mo, hindi mo ito kasalanan mo, bakit tinulak mo? Tapos ito mo susunod, ikaw si nanay. Dapat, di ba ikaw sabi mo, nag-isabahan na nakaraan? At saka ano yung sabi mo rito, Toy? May napanood ka rito ka mo na ano? Na pinapatulog sila sa labas? Opo. Ano yung, saan banda rito? Parang may nabanggit siya dyan na ano eh, pinatutulog daw sila sa labas, hindi sa loob. Ano nangyari sa Jonathan? Ba't ganun ang naging pahayag mo? Kaya sabi tuloy ng mga viewer doon sa comment, yung mga vlog ko, doon nagko-comment yung ibang viewer na ka-business. Totoo ba yun? Pinatutulog mo si Jonathan sa... Kumbaga, yun nga, parang inapi-api kayo rito. Hindi ganun sabi ko sa ano. Dahil? Tingin body, sabi ko maayos eh. Paalam nga ako kay ate, una, pangalaw sa inyo, sabi sa kanya. Tapos, diyan kami Naka-video yan noon. Naka-video doon kay tingin body. Ay, ba't wala rito? Naka-video, kinakameraan ako yung kagaya niyan eh. Kaya nga, ibig ko sabihin, bakit hindi nasama rito? Sana naliwanagan yung viewer. Yung sa kanya kung ginawa niya. Eh, sinabi ko naman totoo eh. Sinabi mo nang naka-vlog. Oo. Maka-vlog nga yan, pinaligyan niya ako. Eh, diyan kami natulog, umiihi, sabi ko. Pinayagaman niya yung kuya, yung ate. Eh, pumapangi. Sabi ko, 2 beses namin natulog dyan. Eh, doon namin tumulog. Ayan o, may CCTV tayo, pakita mo nga tayo. Ayan o, may CCTV yan. So, ibig ko sabihin, ay namomonitor namin kayo, no? Agkoy. Doon tayo. Makaka-business saglit lang po ha. Lipat tayo, lipat. Tara Jo, doon tayo Jo. Laruin natin yan, ako ang nagiging nagbumukhang masama sa kanina ng mga viewer. Tayo. Pwede na siguro rito, no? Hindi na marinig, no? Apo. Mga ka-business dito kasi sa garayan, doon sila papadiskunan mo na lang pag Apo. pasok ka konti. Nagpa-vlog. Ayan. Ito pa. Yes. Ayan sila mga business siya. Kompleto si Ricardo sa akin. Si Takpan. Dito tayo. Tapos sa loob naman po, andun si Boogie at saka si... Sino yun? Goodbye. Si Bay. Naka-live naman sa interview ni Ma'am Alminda Mix Vlog, no? Opo. Yan, shoutout kay Ma'am Alminda Mix Vlog. Dito na lang kami sa labas. Tinatapoy tayo. Agko yung lakas mo ng ano, boss? Music. May copyright pa naman yan. Video okay. Wait lang. Ha? O, off mo muna. Ha? Ay. Excuse po. Excuse. Wala tayong ilaw. Ayan. Jo, kumain ka muna, Jo. Oh. Jo. Dito ka, oh. Saan ako? Dito na ako. Pasal ako ng ilaw, Toy. Apo. Tapos bong doon ka bong, oh. Dati daw eh. Ano ba yung dala-dala mo, bong? Bakit mo? Ha? Para kanina yan kay Jonathan? Di ba, ininom ko po? Eh, tapos na ako uminom eh. Sa labas po eh. Bit.
Upo nga po dito. Hindi po. Sige po eh. Hindi, uupuan mo nga yun. Sige po. Sige po eh. Gusto mo kape? Hindi, wala. Ano gusto mo? Gusto mo gatas? Mamaya lang po. Kumain ka muna. Pinakain niyo ba to? Hindi po. Hindi, ayaw kumain. Yeah. Hindi mamaya pa ako yan. Sabay kami. Busog ka pa? Pinto ko kasi para So yun. malinaw. So, ibig sabihin, sigurado ka? Nasabi mo yung mga sinabi mo kanina dyan? Na nasama yun sa vlog? Isama kasi, una kay Diking Body, pangalawa kay Power Ranger, pangatlo sa inyo. Iisa lang sinabi ko, parehas lang, bakit iba lumabas? Bakit ganyan ang lumabas? Iisa lang naman ang sinabi ko, wala namang iba. Yun din ang sinabi ko eh. Ewan ko sa inyong tatlo. Kayong kasama eh. Wala naman ako ron eh. Binablog niya ako, ganyan din ang vlog niya eh. Tapos, salta lang ako, yun ang sinabi ko sa kanya. Na doon, dito. Tapos parehas lang naman din eh, bakit ganyan lumabas? Na ganun. Oh, wala naman ako kasalanan doon. Ang hirap eh, kasi yun nga, ulitin ko sa iyo, maging maingat ka sa iyo mga nagiging pahayag dahil nasa social media yan. Napapasama kasi kami, di ba? Samantalang kami, wala naman kaming ibang layunin kundi kayo ay matulungan. Ngayon, kami pa ang nagiging tampulan tuloy ng mga basher na para bagang ayun hindi kayo pinapakain o hindi kaya ay hindi inaasikaso sa pagkain. Mantakin mo, walang ulam sa ka-business house. Diba? Laging nabusog ako rito eh. Hindi naman po sa pag-ano mga ka-business itong bahay na ito, itong ka-business house, ay salamat na marami sa Panginoon Diyos kasi ang totoo, hindi talaga nawawala ng pagkain po rito eh. Yung talagang katotohanan na, kumbaga, binubulay-bulay ko na napakalaking blessing ng Panginoon Diyos sa araw-araw sa aming buhay, pamumuhay dito. Bagaman marami kami, marami nagsasabi, ang dami nyo na dyan ka-business. Pero sa totoo lang po, yung pagkain dito sobra-sobra, mga ka-business naming minamahal. Hindi kami nagkukulang ng pagkain dito. Ngayon patungkol naman doon sa tila baga parang hindi inaasikaso sila Jonathan, Nanay Marita patungkol sa pagkain. Hindi rin po totoo yun kasi mismong pahayag niya luto na nga yung ulam. Dinala lang rito para maging presentable yung pagbablog. Kasi yun yung luto ng ina mo kung hindi ako nagkakamali na segment o portion ng vlog, no? Kung di ako nagkakamali kay Boss Dave yun no? So anyway, nasabi ko naman kanina, kung nagpasabi ka, sana nasikaso ka, nasa iyo rin yung pagkukulang. Saka hindi ko kasalanan ko yan. Naya kasi ako magsabi kasi Tapos, yun naman pala, alam mo naman pala sa sarili mo na ikaw ang may mali, ikaw may pagkukulang, bakit mo tinulak si Nanay Marita papunta ng Kiko? susunod na ako sa kanya kasi ganun yung galing niya pag hindi nagagalit sa akin. Tulad doon, laging galit. Di ba ang sabi ko sa'yo, Jo, kapag kasi Nanay Marita yung medyo nag-hysterical o hindi kayo nag-iiyak, tawagin mo ako ha. Kasi si Nanay Marita, kung pansinin mo, di ba pag inaalo-alo ni Kuya, umaamo, kumakalma. Ganun ako eh. Oo. Dinamdam niya ko yan kung paglang umiyak. Tama sabi ko yan, dinamdam niya kanina, pinabayaan niya. Sabi ko, walang kasalanan yun eh. Hindi naman niya alam eh, sumasayaw dun eh. Tsaka, hindi pa ata kumakain silang lahat eh. Kung may iniwalang ulam kahit konti, kumuha na sana ako. Ulam na sinabing walang ulam. Laging busog nga ako rito eh. Doon lang nangyari. Aksidente lang naman nangyari yun. Tapos, nagkamali pa. Wala naman ako masamang sinabi. Bakit sinabi mong ganun dun sa vlog ni Thinking Body? Hindi kumpleto. Yung sa kanila, sila nag-i-edit eh. Nag-i-edit yun eh.
Yan, ginaganyan ako. Tapos ako nagsasalita. Yung sinabi ko, pangatlo dito, isa lang. Sigurado ka na naisama yun sa video, yung sinabi mo na yung paliwanag mo tungkol sa ulam? Oo, sinabi ko dito eh. Sabi ko, nagluto sila ate ng ulam. Tapos, dinala dito yung lahat. Hindi nang iwan doon ng ulam kahit konti. Kaya walang ulam doon. Meron ng kalderong puno kanin. Tapos, nagbinabalagyan nila ate dito. Sila kuya naman sumasayaw doon. Mama ko nagugutom na. Tapos, kumuha ko ng plato. Kukuha sana ako. Walang ulam. Kanin lang. Bumalik ako, walang ulam. Sabi ko, pasok kayo sa gate. Sabi niya, Mali ka dun. Dapat hindi ganun ang sinabi mo kay Nanay Marita na walang ulam. Dapat sinabi mo, maluto na yung ulam, binablog lang nila ate. Diba, binablog pa. Kasi presentation yun eh. Diba, kukunan mo ng camera kung gaano kaganda yung resulta ng nilutong ulam. O, ganun yun eh. Diba, alam mo yun eh. Nakakasama ka sa pag-vlog eh. sabi ko nandito nga yung ulam sa kusina, binablog Ayaw niya maghintay. Sila niya. Ay bakit naman sinabi mo na para bagang ikaw ay pinatutulog doon sa malapit sa aso? Ano ba yun? Na para bagang desisyon ko ba yun? Bakit ganun? Hindi sabi ko, Na parang inapi kayo, parang kawawa kayo rito sa business house na pinatutulog kayo sa labas at doon pa sa may aso pa yung binanggit mo. Nandito di ba to? hindi sabi ko, nagpala mo kay ate una, tapos pangalawa kay Kuya Kabit. Yan ang sinasabi mo na yan. Nakunan ba nila ng video yan? Nakaya po, camera po tapos, Ay ba't wala rito? tapos, andyan po yan. Tapos, Ano lang dyan? ewan ko kay Buddy. Siya nag-i-edit yun eh. Tapos, tumira kami sa loob. Umihi, 2 beses na kami tumira dyan, natulog. Tapos, mahirap. Lumipat kami dyan, sa may malapit sa aso. Pero may upuan doon. Naupuan ng mata parang igaan din, sabi ko sa kanya. Tapos gusto namin. May tigma pa may unan eh, sabi ko eh. Lagi nga yung busog ng araw. Bakit ganun? Yun ang sinabi ko, isa lang din. Walang pinagkaiba. Yun. Ulit-ulitan tayo. Isa lang din ang sagot ko. Yun lang. Hindi, ikaw. Hindi nakita. Kakain mo lang ulam. Kakain nga walang ulam dyan. Sabi ko nandun sa kusina eh. Binablog pa eh. Alam naman yun, si mamang nag-alin. Sabagay dito nag-cut siya eh. Pansin mo ko. Sumunod naman ako dun. Yun. Sinakat niya kasi. Yung putol-putol niya raw. Yung putol-putol niya? O bago niya ano. Doktong. Dito sa part na to. Kakain walang ulam. Kakain mo lang ulam. Pa? Nainip yun. Isip ko muna sila. Alam naman yun. Sir, tingnan mo. Nag-alin. Ayan o, tingnan mo. Ikaw, isip ko muna sila. Ayan o. Oh, diba? Si mamang nag-alin. Ano pa ba yung karugtong sana doon na sinasabi mo, yung pinikwento mo sa akin? Kasama yun doon sa mga ano? Diyan, di ba tayo tumakas daw. Sinakas daw. Sabi mo nga. Ay, ganito na lang. Ano yung meron sa akin, ibigay kita. Pag wala si nanay dito umiyak yun, walang magagawa yun. Tapos pumunta ako sa barangay. Nilamit namin isa. Yan. Bela. Pintuan. Hindi ako nalingon. Tunok eh. Ngayon, dito naman pala kami higa. Sabi nga. Doon sa may upuan dito. Oh. Yung dating ng pagsasalita mo rito, Jo, Mali nga eh. Walang sinabing ganun. Yun, hindi kami higa. Dito. Sa may labas. ba't nandito sa video? Makapangulan. Ayun ha, pakinggan mo ha. Ikot na namin yung tulog dito. Parang gulo nga eh. Nagugulo kami ni Kuya pati ni Tornok eh. Ngayon, dito naman pala kami higa.
Sa Manila. Doon sa may upuan dito, Saan? doon kami umihiga natutulog eh. Ng gabi? Oo, Saan banda? yung upuan dito, may aso, dito, na may labas. Yung upuan na mahaba. Umulan. Hindi naman ganong nababasa pag umulan, pag malakas. Pag may nalang, pati-pati. Wala naman, tinatantya namin eh. Tapos yun, nalilito si mama. Ayan, cut yun. Hindi lagi masusunod. Yung nangyari doon sa pagkain, kaya umalis kami. Hindi. Ayan, mapapanood na ni Kuya yan. Yung dahilan ko. Hindi Wala naman, kasalanan. hindi naman makakasin. Walang kasalanan, ha? Tutulak siya. Pero kasalanan mo pa rin yan. Tinulak mo. Kasi na, doon sa may upuan dito, Ayan, o. SWD. Oo. Pisa natin. Wala pa nga. Si mama ko, kilala lang naman, apurado. Nandun nga yun eh, sa loob. Nandito para labas. Ikot na naman yung tulog dito. Parang gulo nga eh. Nagugulo kami ni Kuya pati ni Bernok eh. Sino Kuya dito naman tinutukoy mo pala. ako? Sabi ko nagugulo kami. Ang inano ko yun, si mama magulo. Sabi ko nagugulo kami nila kuya, nilang burnok. Tapos si mama ko tinutukoy ko yun, hindi ikaw. Naisip ko agad dyan, yung sinabi ko, hindi naman ikaw eh. Di ba, palipat-lipat kami ni mama dyan. Oh, di ba ang gulo ni mama? Si mama, inaano ko dyan, tinutukoy ko, hindi ikaw. Kuya, Saan? Ito kami umihiga, natutulog eh. oh, ulitin mo kuya. Oo, Saan banda? yung upuan dito, may aso, dito, na may labas. Yung upuan na mahaba. Pag umulan. Hindi naman ganong nababasa pag umulan, pag malakas. Pag may nalang, pati-pati. Wala naman, tinatantya namin eh. Tapos yun, nalilito si mama. Siya lagi masusunod. Yung nangyari doon sa pagkain, kaya umalis kami. Hindi. Yun si mama yun, nalilito. So yun nga, yung patungkol dun sa pagtulog niyo doon sa may upuan, hindi mo ipinliwanag kung bakit nagkaganon. Oo, ngayon nga sabi ko eh. Ano bang sinabi mo roon? Bakit hindi lumabas dito? Kulang man ito. Ang sinabi mo lang dito ay doon kayo sa may aso, yung may upuan, Oo, doon kayo tama. tutulog. Hindi mo pinaliwanag kung bakit doon kayo natulog. Hindi, sabi ko nga kay ate muna, nagpaalam ako, pati sa'yo, pumayag na sila doon kayo matulog. Oh, ba't wala nga rito? Kung nga wala nga, yun pala, narinig ko wala nga. Oh, Pero sinabi mo yun. Sinabi ko nga yun, Asan pa ba kayo? nagpaalam ako kay ate, tapos kay kuya eh, pumayag si nga sila eh. naka-video yun. Nag-video ni Nakabidyo Buddy nga. yun. Oo. Ba't wala rito? Dati, ganito. Tsaka di mo papalit si kuya, hindi kami nagpaalam eh. Nandun pa rin kayo. Diyan kami nga pinatulog sa loob eh. Sinabi ko nga yun. Ewan ko hindi niya nilagay. Sa barangay, ginamit namin yung sakyan. Wait lang. Ito mismo po. Saka yun, sinagbulag sa akin eh. Tapos, Inatid na kami doon kila Kuya. Sinabi ko yun, nagpaalam mo ako sa kanya. okay. Nagbatid ka sa barangay. Ang galing na. Buti natin kayo. Inatid. Tapos nandun namin kila Kuya. Oo. Inaripam ni Burnok, pati anak niya. Tapos mga lumabas na siya, no, si Kuya. Oo. Bakit daw doon kami pinunta? Eh, nagpatid dito. Sana daw, ganit-ganit yun ata doon sa SWD. Oo. Oh, tama. Kasi barangay sila eh. Mama ko na, kilala lang naman, apurado. Nandun nga yun eh, sa loob. Nandito para labas. Ikot na naman yung tulog dito. Oh, yan na kagad. Ibig sabihin, bago mo to sinabi, marami ka pang pinaliwanag. Dito naman pala kami. So yun, no, paglilinaw lang sigurado ka ha, na naisama mo doon sa pagbibideo sa ni Buddy na kung bakit doon kayo natulog sa may upuan doon sa labas. Anong sinabi mo? Sinabi ko kay ate muna. Diyan kami matulog sa labas kasi nahirapan na kami dyan. Umiihi, mabaho. Naglinis kami na Tibera. Tapos sinabi ko rin kay Kuya Business, diyan na lang kami. Tapos may upuan na mahaba malapit sa aso. Yun, pumayag naman, sabi umuulan. Hindi naman umuulan pag mahina. Yun sinabi ko eh, may unang pa nga eh. Tapos, ganyan mangyayari. Hindi kami nagpaalam nga kami. Sinabi ko dyan. Oh, hindi kasi lumalabas dito na para bagang desisyon ni Kuya Ka-Business na doon kayo patulugin. Para bagang inapi kayo. Pangit naman, mali naman, di ba? Kahit kailanman din namin ginawa sa iyo yun. Sabi ko nga umiihi pa nga. Eh, ba't wala dito sa video? Oo nga yung umiihi dyan kasi mapangi. Wala rin dyan eh. Eh, nahirapan na nga kasi nagising kami nagpalipat dun. O, wala nga kuya, dalawa na nakita ko. O, di ba wala? O, wala dalawa. Kasi sinabi ko umiihi, nahirapan, nagpalipat kami. Eh, masasaktan Ba't na yung mama. nagkaganon? Ba't wala? Ba't hindi kasama? Hindi niya siguro nilagay siguro. Bakit? Ewan ko sa kanya, bakit ganun?
Eh di lumalabas dito, ako masama. Na para bagang natitiis ko kayo na doon kayo natutulog sa labas. Hindi naman po kaya. Yun ang sinabi ko, malinaw dun eh. Kompleto eh. Eh pag ako siguro nagpunta ulit doon, kausapin ko, panood niya ulit sa akin. Sinabi ko yun eh. Ewan ko bakit yan hindi niya sinama. Si Tiging Body. Yung nga kaya, sinabi ko, umihingi nga yung mama ko, nahihirapan nga eh. Tapos doon, pala mo ko yung kuya, kami tulog sa may labas. Mabait pa nga Kasi siya, po kuya. mga ka-business, ganito yon. Si Nanay Marita at saka si Jonathan, binigyan namin ng kwarto dito. Di ba yung quarters ng mga kagwang natin? At si Ate Vera kasi, di ba, saka si Kelito ay mayroong bukod ng tinitirahan. Ngayon, yung pinagalingan ni Lito at saka ni Ate Vera, yun ang nilinis, inayos namin para maging kwarto ni Jonathan at saka ni Nanay Marita. Doon namin sila pinatutulog. Ngayon, na mga 2 araw po yata, kung di ako nagkakamali, no? 2 araw, lumipas, si Jonathan nakiusap na, kuya, nahihirapan ako. Bakit? Kasi yung paglilinis ng ihi ni nanay, tapos yung paglabas-pasok ni nanay sa wheelchair dahil medyo masigip, di ba? Sabi niya kung pwede, doon na lang daw sila sa may gilid. Ngayon, tinansya ko sila yung pakikipag-usap sa akin ni Jonathan na kung halimbawa hindi ko naman payagan ay maaaring pagmula ng pagdaramdam o magtatampo. So minabuti ko, sige ka po, pero inayos namin yun. May electric pan doon, meron silang andun pa rin yung pagmamalasakit. At ilang beses din ilang gabi akong lumalabas, di ba, para kausapin, tingnan yung inyong sitwasyon, kalagayan dyan. Ito naman kayo. Ngayon, masakit lang dito kasi lumalabas na, di ba, tapos katabi pa ng aso. Parang, wow. Hindi ganun ang pagkatao ni kuya mo. Kuya ka-business mo, hindi ganun. Wala akong ganyang klase ng ano. At kung di ako nagkakamali, meron pa yatang isang gabi riyan na alanganing oras na lumabas pa ako. Diba? Tinignan ko pa kung maayos yung sitwasyon ninyo. Tapos yung electric pan, diba, nakita ko pa na bakit hindi mo pinaandar. Tama kaya. Oo, pinuna pa kita noon. Kasi para kahit pa paano makatulong sa ano ba, yung lamok. Hindi, pinatay ko po yun kasi minsan nilalamig eh. Sabihan mo si Buddy, bakit ganun ang nangyari? Sinabi mo naman kamo. Tropa Buddy, kaibigan. Bakit ganun? Hindi lumabas dito yung sinabi ko. Pakiayos na lang ulit. Ulitin mo ulit para lumabas. Yun lang. Yun lang, kaibigan, tropa. Kaibigan ko yan eh. Kaibigan, Buddy. tropa. Oo. Sabi niya sa akin. Ano sabi niya sa'yo? Kaibigan niya raw ako, tropa niya ako. Okay Yung nga, sabi ko nga. Hindi, naniniwala naman ako kaya nga sabi ko okay. Di ba? Yun ang sabi niya sa akin. Ako naman, naniwala naman ako. Yun lang. Okay. So, binlag ka ni Buddy, tsaka sino pa nag-vlog sa'yo? Si Kuya Papa Ranger. Si Power Ranger. Okay naman, may inabot naman na ibig sabihin na nagpaabot naman ng tulong o ano. Meron din. Kahit, halit na bagay naman din. Okay lang naman din. Naitulong naman din. Oo naman, wala naman sa laki at liit ng amount yan. Ang importante, nakakatulong. Ilan libo binigay sa'yo? 100. Hindi, tag-100 sila. Una kay Power Ranger, pangalawa kay Tiging Body. Kahapon, tag-100 lang. Pero, nakitulong din. Oo naman. Pambili na rin ng pagkain yun. Kahapon. Tapos, ngayon, pumunta ako, inalam ko lang. Kasi, Alam nila na pupunta ka rito. hindi kahapon si Kuya. Sino kuya? Kuya Power Ranger. Hindi na nga ako pinayagan eh. Ba't ano sabi sa'yo? Ano sabi mo sa kanya?
punta ako, sabi niya, wag na lang daw. Bakit daw? Ayaw ko na daw pumunta kayo doon. Sabi ko, pumunta sana ako kasi wala na ako masahe. Kung masahe ko, bili ko sana pagkain, kaso mawawala, lalaka. Kaya hindi na ako pumunta. Mm. Tsaka, yung sabi natin, LB, kung pumunta rin, baka bugbugin ka rin. Bugbugin? Sino bubugbog sa'yo? Yun sabi lang. Sabi ni LB? Oo, natin. Oh, bakit naman bubugbugin? Yun ang sinabi ko yung sinabi nila. Ngayon naniwala ka naman doon. Hindi naman. Bakit hindi ka naniwala? Nakalang beses na ako bike dito, hindi naman nangyayari sa akin. Di ba nakalang beses na ako pumunta rito? Hindi naman nangyayari sa akin. Tsaka mali yung ganong isipan ka mo na tawag nito mambubugbog o bubugbugin, ha? Walang ganon. So yun na mga kabisnes namin minamahal, sana po ay nagbigay linaw itong vlog natin. Anong purpose mo? Ba't ka nagpunta rito? Ano? Hingi sana ako ng barela. Barya? O wala. Ano? Sakto lang, parang lang. Kayang... Ganito, Jo, makinig kang mabuti sa akin. Yung akin, ibinibigay sa iyo na pera o kung ano man, yan ay bukal sa puso namin, ha? Pero huwag mong alisin sa isip mo na ikaw ay may kakayahang maghanap buhay, ha? Kasi nangyayari, pupunta ka doon sa kay Renji, kay Thinking Body, siyempre naturalmente iba-vlog ka nila dahil sa vlogger nga naman sila, diba? Kaya lang sa kabilang banda merong dahilan ikaw kung bakit ganoon, kasi inaabutan ka, Tama kayo. diba? Hindi masama yung kanilang ginagawa, kaya lang para sa iyo ay hindi ka dapat makontento sa ganoon kasi pwede ka naman maghanap buhay, Wala ko nang po ko yun. di ba? At matuto ka lagi magpasalamat, maliit o malaki man yung binigay sa'yo, blessing pa rin yun. Magpasalamat ka ng bukal sa puso, di ba? No? Tapos yun lang, sa susunod, klaruhin mo yung mga pagsasalita mo kasi napapasama kasi si Kuya Ka Business, no, sa ibang mga viewers na para bagang siyempre hindi rin natin masisisi. Yun ang lumalabas kasi dun sa video, di ba? Sabi po nila. Anong sabi po nila? Sabi ni Tling Bali tsaka ni Power Ranger. Na ano? Yung rebels ba yun, mga tao? Yun ang nagpapagulo eh. Yung sabi ng gano'n, sila ang sumisira ata eh. Pero sa mga vlogger, wala namang kasalanan sa isa eh. Sila ang nag-react eh sa vlogger. Sila nagko-comment, kaya gumugulong mga vlogger, mga papa-vlogger. Tsaka isa pa, may tanong pala ako sa'yo tungkol dun sa vlog ni Wakiwak, napanood mo na ba yun? Pinanood sa akin ni, Thinking Body, Oh. saka ni Power Ranger. Oh. Yun, meron daw may corpreso tsaka may ba yung tawag doon? Yung black down ba yun? Background check. Wow, hindi kasi ano yun, tawag nito, paliwanag ko sa Jo. Yan, yung barangay o ano pa mang iba pang mga kagaya, SWD, yan ay ano kasi ng gobyerno yan, no? At may karapatan na mag-background check ang mga yan, o ibig sabihin, alamin kung ano yung iyong pagkatao, no? At karapatan nila yun. Anyway, anong masasabi mo ron? Totoo ba yun? Hindi. Hindi naman to yun. Ang alin ang hindi totoo ron? Bakit sila nagsasabi ng gano'n? Hindi naman nila nakita. Bakit? Ipapakita ba nila kung maniniwala ako? Hindi. Bawat nga tao may Hindi ganito. pagkakamali. Ha?
Bawat tao nagkakamali. Oh, tama, agree ako dun. At walang perfecto, no? Masama ang nangyayari. Oo, totoo yun. Pati si Kuya, ako, aminado ako na meron din ako mga nagawang mali sa nakaraan. Pero, ganito yun. Sa bawat pagkakamali natin, walang masama kung aminin natin, lalo na sa sarili natin na tayo nagkamali, para maging tungtungan natin yon na sa susunod na mga panahon na darating, hindi na tayo magkakamali sa bagay na yon. Maiiwas natin. Kasi naaralan ka na eh. Aral ka na eh, di ba? At hindi yon masama, no? Aminin dahil hindi para ilugmok mo yung sarili mo, kundi lalo mong palakasin ang loob mo na umiwas sa paggawa ng mali at masama, di ba? Tanong ko sa iyo, nangyari ba sa iyo dati yun? Yung, ano yan eh, ibang usapan ko yan kasi yung tulong na binibigay, hindi sinasali dapat yung ganung bagay. Labas na yun kasi sa sarili na yun eh. Tsaka bawat tao may karapatan sa sarili na yun. Kasi inahalo doon sa tinutulong na bagay. Hindi, ganito yun na Ano yun? makinig ka sa akin. DSWD, di ba? Sangay ng gobyerno yan. At patakaran nila na magkaroon ng background check doon sa mga tao na ilalagak nila roon sa center. Di ba? Hindi naman ibig sabihin kasi noon na background check nila yung taong yon ay hindi na nila tutulungan kung halimbawa mayroong ganoong nakaraan. Ibig lang sabihin ay at least alam nila kung ano talaga ang pinagdaanan ng tao na yun para matumbok din nila kung papaano nila matutulungan palalo magbagong buhay, di ba? Center yan eh, di ba? Ngayon, yung barangay, si Wakiwak kasi lupon ng barangayan at nasasakupang kanila ng barangay na yon. So, ibig kong sabihin, yan si Wakiwak ay may alam yan sa mga bagay-bagay at hindi yan magsasalita kung halimbawa wala siyang batayan. Nakuha mo yung ibig kong sabihin. At ikaw, maging ikaw sa sarili mo siguro, kung halimbawa ikaw ay mayroong tutulungan na kababayan natin, ay karapatan mo na makilala yung taong tutulungan mo talaga. Di ba? Hindi naman ibig sabihin nun, hinuhusgahan ka sa nakaraan mo. Nakuha mo ko? No? Halimbawa ako, sa Kuya Ka Business, ako marami rin akong mga naging mali sa mga nakaraan eh. Di ba? Oh. Pero, hindi ibig sabihin nun, nabubuhay ako sa nakaraan. Lahat tayo kasi may karapatang magbagong buhay. Di ba? I-improve yung sarili. So, hindi kalalabisan kung halimbawa nagkaroon man sila ng background check tungkol sa bagay na yun kasi patakaran yun eh. Nakuha mo ibig sabihin, no? Hindi sa ayaw kang tulungan. Kumbaga, parang si Bong, ito si Bong, di ba? Yan, tingnan mo si Kuya Bong mo. Buong pagkatao niya ay alam ko. Tinutulungan ko si Bong, kampante ako na tumutulong dahil alam ko yung buong istorya ng kanyang pagkatao. Para alam ko kung ano yung mga bagay na dapat kong itulong o kung paano yung mga pamamaraang approach o gawi, paraan ng pakikipag-usap sa isang... Napansin mo, iba yung paraan ni Kuya Ka Business pag si Bong ang aking kausap, di ba? Kumpara sa ibang mga kagwang. Kasi, na pag-alaman ko na si Kuya Bong ay mayroong mga bagay na hindi niya gets o hindi niya maintindihan na naiintindihan ng mga ibang kagwang. Nakuha mo ibig sabihin. So magkaiba yung nagiging approach ni Kuya Ka Business. Pero hindi ibig sabihin na si Bong dahil sa may nakaraang masama o mali, kagaya ng labis na pag-iinom ng alak, yung paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot, di ba? Ay inamin niya yun. Alam ko yun.
Pero, tanong, hindi ko na ba tinulungan si Bong? Pinabahayan pa nga eh. Di ba? Tinulungan pa rin. Kasi, naging tapat siya eh. Sinabi niya yung totoo. At hindi naman na siya ganon ngayon. Di ba? May improvement. Nagsisikap din siya na baguhin yung kanyang sarili. Kalimutan at iwasan na yung dating gawi. Nakuha mo yun. No? So, huwag ka mag-isip na bakit pati yun ay inaalam ng DSWD, ng barangay. Huwag ka mag-isip ng gano'n kasi ano nila yan, patakaran nila yan eh. Para matumbok nila kung papaano kanila matutulungan pa o si Nanay Marita. Hindi dapat sasama ang loob mo noon. At dapat nga, maging ano mo yan eh, inspirasyon na dati-rati ganun ang ano mo, pero ngayon nagbago ka na, iba ka na. Diba? Hindi naman natin pwede kasing husgahan ng tao sa nakaraan. Tandaan mo yan, ha? Siyempre mga business, pasensya na, ubusan tayo ng battery. So yun, Jo, may gusto ka pang sabihin? Meron pa. No comment na lang. Saan? No comment. Saan na? No comment saan? Dito sinabi ni Wakiwa. Kasi, pangit naman sa tao yun, ano eh. Na, lihim. Lumalabas na ano, labag na sa batas yun. Sa tao na inaalam. Eh, pangit naman sa ganun, ano yung tali tayo. Hindi na maganda sa akin, sa ano yun, sa Alin na? wala ko yun. Yung, alin, pwede mo tukuyin kung ano yung binanggit ni Wakiwak doon. Yung ano, sabi niya kasi nagdadrugs daw ako eh. Yun ang sabi niya din sa... Wait lang ha. Teka muna, baka mamali tayo eh. Review natin yung video ni Wakiwak. Ang pagkakadinig ko doon sa kanyang video, dati. Drugs? Parang gano'n. Dati. Hindi ngayon. Iba yung ngayon sa dati. Yung dating araw. Kaya may hamon ako sa kanya eh. Parang matiniwala siya. Wakiwak na ito yung natin. Ayun lang po mga ka-business at para naman na mabigyan natin ng ano si Jonathan ng pagkakataon na para naman din maano niya yung kanyang sarili, no? Pagtatanggal ko sarili ko. Oo, may ano mo yung side mo. Pwede rin kay Wakiwak, punta ka sa kanya. Pwede rin sa vlog niya, sabihin mo kung ano yung ano sa side mo ba. Natakot na nila siya eh. Dalawang bis na pumunta ron eh. Kailan? Kahapon kasama ko mama ko wala. Pati yung nakaraan pumunta ako wala rin. Kami ni mama. Pangalawa na. Wala sa room. Sabi na anak. Yung isa sa drugs daw. Doon ako nag-react eh. Doon sa babae. Sa SWD. Magpapayalan siya. Tapos drug test pa ako. Ano? Drug test. Magpapayalan lalo yung mga yan. Pag wala akong nakitang ano. Tapos amo hindi ko nga dapat eh. Yung tinira namin kila Alex, tanungin niya ron pati si Kuya Il. Pati yung lalaking payat at yung kalbo. Yung pumunta rito yung lumapit doon sa inyo. Dinala kami. Magkabay kami doon sa pinuntahan nyo. Yung buong lugar nyo, magsasabi kung nag-aadik ako. Doon siya pumunta, magtanong para akalain niya kung nagdadrugs ako. Adik daw ako, sabi ng babae. Yung pagkaling... Sino babae yun? Yung parang kasama ng SWD, yung may kliyambong nakasalamin. Nandiyan sa video yun eh. Panoodin mo, naka-vlog yan eh. At tas may saltik daw ako. Mama ko daw may saltik. Tapos, sabi ni Wakiwa. Tapos, papatikip daw ako ni Kuya doon. Eh, nung pa yan eh, pinatikip na nga ako nila, ayaw ko lang pumayag eh. Yung sinabi dyan, nag-react ako kahapon, nagalit ako. Hindi mo pala napanood ko na kaya. Ito? Nila eh. Oo, yan. Hindi ko pa ito napanood eh. Na ibang ibig sabihin na mula umpisa hanggang matapos. Hindi pa. Napanood mo na to? Ano Mula ito na umpisa hanggang matapos? Itong nasa gitna. Dapat sa tamang proseso. Mga kawake.
So, antabayanan nyo po ang mga susunod nating mga eksena at yun ay Ikaw, Kuya, yung nasa masyadong gitna. totoo. Yung nagsabi, So, ngayon- addict daw ako. Oo, may vlog na yun. Right. Naalala ko yun. Sinagot ka ng ganun. Maganda yun. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat mga madam. Opo. Kasi bukod sa kalaman namin, nagkaroon ng investigasyon itong mga taga DSWD at saka nitong mga taga shelter sa mga nakaraan nitong Jonathan at Nanay Marita. At lumalabas doon sa kanilang pag-imbestiga ay hindi maganda itong naging background ni Jonathan at Nanay Marita, no? Bukod pa doon kasi sa mga na-interview ko noon na tungkol dito sa kanila, akala ko ay yun ay heresy at yun ay hindi masyadong totoo. So ngayon po natin napatunayan na talaga namang totoo ang mga aligasyon o kaya yung mga hindi maganda, sabi na lang natin na hindi magandang mga nakaraan nila ni Nanay Marita, mga kawaki. Nakaraan. At dahil dito, ito nga, pinag-usapan namin ngayon kung paano na matuloy sa pagpasok sa shelter itong sila ni Nanay Marita, no? Dahil patuloy na nakikiusap po kami ni Idol Ka Business na ilagak siya roon, mga kawaki. At ang isa pa, sa ilalim ng kanilang evaluation, ito si Jonathan ay dapat may pa-check up sa mental o kaya madala doon sa mental para malaman kung talaga bang nagkaroon ng depekto yung kanyang kaisipan o mararapat siyang ipasok sa mental. At ito naman pong si Nanay Marita, kailangan daw muna o kanyang karamdaman. Ni Jonathan, pagkain siguro, pwede. Ay, buhay. So yun, Jo, anong plano mo ngayon? Doon lang kayo? Yung muna, wala pa naman ako eh. Oo nga yun nga, DSWD, ba't ano? Hindi, sa akin lang, oo, naintindihan ko yan, meron mga patakaran, pero wag din naman sana mawala yung yung bang malasakit. Patakaran, rules, in every rules, there is always an exemption. At habang buhay pa si Nanay Marita, ibig ko sabihin na di ba, maagapan pa. Sana. Kasi kawawa naman. Anyway, with due respect sa mga kawani ng DSWD, kayo po higit na nakakaalam dyan. Sa akin lang naman ay damdamin ng pagkaawa sa ating kababayan na ganyan ang sitwasyon. At doon naman sa kay Jonathan, yung pasensya na kayo mga business. Wala kasi akong time talaga panuorin ng buo yung video. Pero batay na rin sa kanya kanina na parang sinabihan ka ba na dating gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kung banggitin yung drugs, bawal sa... Nabanggit ko na rin tuloy. Ibali, na lang sa editing yan. Bawal kasi yan. Yung salitang yan sa YouTube. Yung pinagbabawal na gamot, yung pwede yun. Minsan ba, hindi ka dumaan sa gano'n kahit noon pa. Hindi pa tayo magkakilala. Hindi nga po kuya, totoo yun. Ay yung yung pagkuha raw ng mga gamit-gamit na yun. Sino ba nagsabi yun? May record ka nga nakuha nga nila yung record doon Ibig sabihin, yan si Wakyok, di ba, lupon siya ng barangay. Ibig sabihin, opisyal. Ay na-check yung record mo. Maaaring may nagreklamo sa'yo noon, nagganoon, at lumabas yung files mo.
ganito kasi yun eh, bawat isa sa atin, meron tayong record sa barangay. Pagka itinipe yung pangalan mo, lalo na ngayon computerized, lalabas dyan yung mga resulta kung ano yung, halimbawa may nagreklamo sa iyo noon, ganito, may kumpleto yun, may petsa, mayroong salaysay nung nagreklamo, nandun lahat yun, may kopya yun. Ngayon, yung bagay na yun, tanong mo kung saan ba nila nakita, lupon nga ng barangay yun eh. Taga-barangay ngayon si Wakiwak, ibig sabihin ay nache-check niya yung mga records ng bawat nasasakupan ng barangay 178. Bawat isa doon, no, na mamamayan o nakatira sa 178. Ganon. Ang sa akin naman, Joe, ayaw kong manghusga, no? Kasi lahat tayo meron namang hindi magandang nakaraan. Totoo naman yun. Di ba? At ang importante sa atin ngayon at saka yung sa darating. No? Oh. At saka hindi masama kung halimbawa may naging mali tayo sa nakaraan ay aminin natin sa sarili natin at halimbawa ko sa Cebu, lalo minahal ng mga viewer yung Cebu dahil sa pagiging tapat. Anyway, karapatan mo yan at ayaw kong isipin mo na para bagang ini-influensyahan kita. Sa akin lang, sinabi ko lang yung opinion ko na nasa iyan kung ano bang ano mo rin sa bagay na. Okay? Magsasalita parang may gusto kang sabihin. Hindi, wala na. Wala na. Ano? Doon muna kayo. Doon muna kami. Hindi mo kami nakabas sa araw eh. Nakita niyo na yan. So susunod ulit ha, pagkalimbawang yung sa vlog, sa video, ikumpletuhin mo. Huwag yung, tapos kung halimbawang meron kang gusto, tapos nagkataon na kagaya no, yung ulam, nagbablog pa pala, kaluluto lang, magpasabi ka kahit hindi kami, no, sa ibang lugar na meron ka mga kahalubilo ng mga tao, hindi masama yung magsabi, ha? Sige na mga kabisnes, hanggang dito na lang po at God bless sa ating lahat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, business, Papadin, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin
naman. Scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Kabisnes